So, eto mga sangkay, pakinggan po natin mabuti kasi mahalagang impormasyon ito na dapat malaman ng sambayan ng Pilipino. Itong bagyong Marce kasi, mga sangkay, kung ano daw po ang dinaanan ng napakalakas na bagyong Christine, eto din po ang tatahakin. So, abangan na po natin mga sangkay, tingnan po natin yung update tungkol po dito. Makinig po tayong lahat at syempre, ikalat po natin ang video na to. Anyway, bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.33 million subscribers na at ilang tulog na lang 1.4 million subscribers na po tayo. Kung hindi ka po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa paparating na 1.4 million na mga solid sangkay na subscribers, ang gawin nyo lamang po mga sangkay, may makikita po kayo dyan sa ibaba na subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood man naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. At lahat ng mga solid sangkay na nanonood, mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay kasama po inyong mga lokasyon. Okay? So ito na nga po mga sangkay. Ayon po dito sa report, bagyong Marce lalo pang lumakas habang unti-unti daw pong lumalapit sa lupa. Ay nako po, nasa bakasyon pa naman kami. Sana hindi po kami maabutan dito. So tingnan po natin ang report. Mga kapuso, ilang araw lamang pagkatapos ng bagyong Leon, sinundan ito kaagad ng bagyong Marce na lalo pang lumakas habang unti-unting lumalapit sa lupa. Huling namata ng sentro ng bagyong Marce sa layong 740 kilometers, silangan ng Virac, Catanduanes. Medyo may kalakihan, ano? Mga sangkay. At hindi ba po yan? The more na lumalapit sa lupa, lalaki ng lalaki pa po yan. Tingnan nyo po yung picture, mga sangkay. Yung pinaka-pakpak niya. Ito po yung hanging dala niya eh. Makikita po mga sangkay natin na abot po yung malaking bahagi ng ating bansa. Ito yan. Itong malaking bahagi po nitong bagyong ito. Taglay nito ang lakas ng hangin na 85 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 105 kilometers per hour. Pa-west-northwest ang kilos nito sa bilis na 30 kilometers per hour. Ayon sa PAGASA, sa mga susunod na araw ay maaaring maging pakanluran ang galaw ng bagyo at posibleng maglandfall sa Babuyan Islands sa mainland northern Cagayan, Huwebes ng gabi o Biyernes ng madaling araw. So sana, no? Sana tunawin to ng Panginoon. Kaso nga lang, marami po ang kinakabahan ngayon eh. Kasi ito yung report. Ilang dinaanan ng bagyong Christine at Leon, posibleng tumbukin din ng bagyong Marce. So tayo mga kababayan, maging responsable na po tayo. Maging mapagbantay na po tayo. Huwag po tayo papayag mga sangkay na masama po tayo sa bilang ng mga taong posibleng pumanaw dahil na naman po sa napakalakas na bagyo. Dapat ngayon pa lang maghanda na po kayo. Lalong-lalo na po yung mga madadaanan ng bagyo. Okay? Lalong lumakas at posibleng maging isang severe tropical storm ang bagyong Marce. Pwedeng maging severe mga sangkay. Pag sinabing severe, ibig sabihin malala po yun. Habang lumalapit sa kalupaan, ang posibleng daanan, mga lugar na unang sinalanta ng bagyong Christine at Leon. Nakatutok si Mariz Yan, masakit mga sangkay. Para tayong kung ano ang dinaanan ng isa, doon pa dadaan ulit. Pangatlong beses na. Masyado talagang masaklap yan mga sangkay. Pero nyo, hanggang ngayon, di pa nakakabangon ng marami sa bagyong Christine. Tapos, eto na naman. Dadaanan na naman. Naku po. Alam nyo, ang masakit dito mga sangkay. Masaklap po dito, yung gobyerno natin mga sangkay, talagang stress na. Dahil po dito sa mga kalamidad. Hindi lang naman po yan sa Pilipinas nangyayari, maging ang ibang bansa. Nakaraan nga lang mga sangkay, yung hari pa mismo ng Spain. Pinagbababato po ng kanya mga kababayan doon nung pumunta po siya mga sangkay sa mga nasalanta sa Valencia. Kasi ayon po sa kanila, 4 days na daw pong late ang kanilang hari. Ay, masaklap po talaga ang nangyari doon sa Spain, mga sangkay. So ngayon, ito pakinggan po natin kung saan daw po yung tinahak ng bagyong Christine.
ito din daw po ang tatahakin nitong Bagyong Marcy. So, saan kayo mga lugar yan, mga sangkay, no? Mali. Hindi pa man tuluyang nakakahinga na maluwag ang mga sinalanta ng Bagyong Christine at Leon. Heto't nagbabanta na naman ang ngayon tropical storm ng si Marce. Kung ikukumpara ang track ng Bagyong Marce sa naging pagkilos ng Bagyong Christine at Bagyong Leon, extreme northern o northern Luzon din ang tutumbukin nito. Ang Bagyong Christine naglandfall sa Isabela at tinawid ang northern Luzon. Okay, tandaan nyo po yan mga sangkay, yung landfall doon po sa North Luzon. Pero kung matatandaan nyo mga sangkay, yung Bagyong Christine, bagamat hindi po naglandfall doon sa Bicol at Visayas, malala po ang nangyari. Sobrang baha, mga sangkay, grabe po yun. Sabi po sa balita, umulan daw po ang inulan po mga sangkay na binuhos, katumbas ng 2 buwan. Naulan na sabay-sabay daw po na ibinuhos doon. Kung kaya't ganun po kalala ang naging pagbaha. Wala pa mga sangkay, hindi pa po yun naglandfall. Kasi naglandfall po yun, doon na po sa norte, kagaya rin po na ito mga sangkay. So hindi po, ibig sabihin na doon maglalandfall sa norte, ligkas na po yung marami. Hindi po. Hagip pa rin po yan mga sangkay, yung Samar, yung Bicol, yung Metro Manila, o iba pang lugar sa Mindanao. Kung kaya't mga sangkay, alamin po talaga natin, magdoble ingat na po tayo mga sangkay kasi matindi na po itong mga bagyo ngayon na tumatama. Habang dumikit naman sa Batanes ang Bagyong Leon, saka naglandfall sa Taiwan. Magkaiba man ang direksyon, pareho itong nagpaulan sa maraming probinsya sa norte, gaya sa Cagayan Valley, Cordillera at Ilocos Region. Kaya ngayon pala pinag-iingat na sila dahil batay sa latest track, posibleng tumbukin ng Bagyong Marce ang Babuyan Islands. Pero pwede ring bumaba bandang Cagayan o Isabela. Sa area of probability o area of uncertainty, maaaring mahagip din ng trough o buntot ng bagyo ang ilang bahagi ng Central Luzon, gaya ng naranasan din noong Bagyong Christine at Leon. Inaabisuhan ng ating mga kababayan na patuloy na maging alerto at mag-antabay, lalo at posible pa raw bumagal si Marce. Yun ang mahirap mga sangkay. Pag bumagal na malakas, yung sabihin, yung pag-ulan niyan matagal. Pag tumagal yung ulan, matagal ang baha. Lalaki ang baha. Diba? So, pinaghahanda po ang lahat. Ito pinaghahanda ang lahat kung ano po ang desisyon ng lokal na pamahalaan na sakop kayo. Guys, please po makinig ang lahat. Huwag po matigas ang ulo. Kasi kapag matigas ang ulo, napapahama po yan. Diba? Huwag po kayong papayag na masama na naman po yung mga pamilya ninyo sa mga magiging kabilang sa mga nadali unang patumban nitong mga malalakas na bagyo. Nakaraan lamang mga sangkay, 100 plus ang pinatumba nitong Bagyong Christine. Hindi pa po tayo nakaka-move on. Wala pang 1 buwan. Wala pang 3 linggo. Ito na naman. So, ngayon pa lang mga sangkay, mag-ano tayo? Isipin nyo na kaagad, ano ba ang magiging solution kapag tumama ito? O siguro mas mabuti, advance, pumunta po muna kayong inyong pamilya, pumunta po muna sa inyong mga kamag-anak. Bago po tumama yung bagyo, kamag-anak nyo na medyo malayo. At least safe. Kumbaga titingnan nyo na lang yung bagyo. Sana nga magdeklara po yung mga LGU ng talaga, yung forced evacuation. Para talagang ligtas ang lahat. Wala pong maiiwang pamilya. Kagaya po ng ginawa ng Amerika mga sangkay sa kanilang mga kababayan. At lumakas din at maging isang severe tropical storm bukas at kinagabihan o sa Miyerkules ng umaga ay pwede pa raw itong umabot sa typhoon category. Diyos mio, Marimar. Miyerkules pa naman yung flight namin. Oh my goodness. Posible namang umabot daw sa signal number 4 ang bagyo. Kapag mabagal ito ng malapit, so may posible nga rin naman
na mas maramdaman yung mga lakas ng hangin at mga lakas ng mga pag-ulan. May kita nga rin natin dito sa may track ni Marce na halos yung daanan niyang area ay sa gitna ni Leon at ni Christine, kaya yung mga areas na naapektuhan nung previous sa dalawang bagyo, kailangan pa nga rin nating maghanda. Di lang ulan at hangin, posible rin daw magdulot si Marce ng storm surge o daluyong at malalaking alon sa dagat. Naka-alerto naman daw ang mga lokal na pamahalaan sa panibagong bagyo. All the local government units have been mobilized. They've been informed of the evacuation steps to take. Handa na rin ng mga evacuation center maliban sa Batangas na hindi pa rin nakakauwi ang maraming sinalanta ng bagyong Christine. Para sa GMA Integrated. Okay, so ayan mga sangkay, kung ano po yung tutumbukin, tandaan nyo na lang kung saan, kung natamaan kayo ng bagyong Christine, yun din daw po ang magiging tatahakin nitong bagyong Marce. So ano po ang inyong opinion? Mag-iingat po ang lahat. At meron po tayong YouTube channel mga sangkay. Ito po ay Sangkay Revelation. Magaganda yung topic natin dito about sa Bible. So hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.